Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo ay tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila ay nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila ay namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kapag ang isang tao ay tumungtong ng edad na 60, 60 years old, ang biro natin ay siya ay may dual citizenship. 'Di ba? Sinasabi, dual citizen. Bakit dual citizen ang mga 60 years old? Kasi sila ay citizen ng nasyon o Pilipino at siya ay isa ng senior citizen. Meron ba ritong dual citizen? Taas nga ang kamay. Ayan, dual citizen. Yan. 'Di ba? Biro natin 'yon, no? Dalawa ang kanyang citizenship. Pero sa totoong buhay, tayo ay dual citizen. At itong pinapakita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga, dual citizen. Yan. Sinubukan si Jesus ng mga pariseyo at ng mga kampon ni Herodes. Sinubukan para hulihin si Jesus sa kanyang pananalita. Talaga naman, di ba? May kasabihan tayo, ang isda nahuhuli sa bibig. Kaya kung meron kang gustong hulihing tao, hulihin mo sa kanyang pananalita. Doon mo malalaman kung totoo at kung ano ang totoo sa taong iyon. Para sa kanila,
isa lang ang pwede mong maging citizenship. Ikaw ba ay Romano o ikaw ay Israelita? Kaya nga, isang patibong ang tanong nila kay Jesus. Ano yung tanong? Kung naayon ba sa batas ang magbayad ng buwis kay Cesar? Si Cesar ang hari ng mga Romano noong panahong iyon. Tignan nyo kung bakit siya naging patibong. Kung sasabihin o sasagutin ni Jesus na naaayon ang pagbabayad ng buwis kay Cesar, nangangahulugan na mas pinahahalagahan ni Jesus ang batas ng Romano kaysa sa kanyang pagiging Hudyo. Tingnan mo, no? Pag sinabi niyang oo, naaayon, pag pumanig siya sa Cesar, ibig sabihin, mas pinahahalagahan niya ang batas ng Romano. Yun ang sasabihin sa kanya. Kasi hinuhuli nga siya sa bibig, hindi ba? Pero kapag sinagot naman niyang hindi naaayon ang pagbabayad ng buwis, lagot naman siya sa batas ng Romano. Lagot siya sa Cesar at maaring maparusahan dahil sa paglabag dito. O ngayon, kung kayo si Jesus, anong isasagot nyo? Naayon o hindi naayon? Ano? Kung naayon, ibig sabihin, lagot ka sa mga Hudyo. Kung hindi naayon, lagot ka naman sa gobyerno, sa Cesar. O, saan ka lulugar? Wala na lang, no? Wala ka mapaglugaran, di ba? Di ba? Kaya hindi ka makasagot kasi huhulihin ka sa pananalita mo. Pero sadyang magaling si Jesus. Hindi natin siya maiisahan. Oh? Kaya nga, humingi siya ng isang denaryo. Humingi siya ng isang barya at ipinakita sa kanila kung kaninong larawan ang nasa barya. Sinabi niya, ibigay sa Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Dito ipinapakita ni Jesus ang pagbibigay ng halaga ng tao sa dalawang kaharian. Ano yung kaharian na yon? Kaharian ng mundo at kaharian ng langit. No? Sinong namumuno sa mundo? Ang Cesar o ang gobyerno. Sinong namumuno sa langit? Ang Diyos. Dahil dito, pinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng dalawang mundo. At magandang tanong, para sa iyo, kaninong mundo ang mahalaga sa iyo? Hello? O meron kang sariling mundo? Ay, ang yaman, nakabili ng sariling mundo. Di ba? Dahil tayo ay mamamayan ng mundong ito, tama ba? Tama, Pilipino tayo. Nararapat lang na ibigay at sundin ang batas ng mundo. Ibigay mo. Sundin natin. Nararapat eh. Tayo ay mamamayan ng mundo. At kasabay nito, tayo din ay mamamayan ng Diyos. Maliban na lang kung hindi ka mamamayan ng Diyos. Kampon ka ng, bahala ka na. Diba? At kung ikaw ay mamamayan ng Diyos, nararapat lang na ibigay mo din at sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga ang magandang tanong, alin pagiging mamamayan ang mas matimbang sa iyo? Mamamayan ng mundo o mamamayan ng langit? Sinong mas matimbang sa iyo? At itong magandang tingnan sa ating mga sarili. Kaninong batas ang ating sinusunod? Kaninong batas ang ating sinusunod? Magandang tanong yan. Pero minsan nakakatakot din sapagkat may ilan sa atin wala sa dalawang ito ang sinusunod. Sinong sinusunod? Batas nino?
batas ng sarili. Bakit sarili? Kung makapark ka ng motor mo, kung makapark ka ng e-trike mo, kala mo sa'yo ang kalsada. Kala mo iyo ang mundo. Hello? 'Di ba? Ikaw naghahari-harian ka ng sarili, di ba? Yun ang mga nakakatakot. Yung wala ng batas na sinusunod. At nakakatakot din, yung wala ng batas, kahit batas ng Diyos, hindi na sinusunod. Ganun na lang kung magnakaw. Di ba? Ngayon nagkakahulihan. Nagkakataguan. Di ba? Nakakatakot yun, yung wala ng batas na sinusunod. At kahit sinuway na yung batas, pangangatwiranan, pakakatigasan. Ganyan lang naman di ba? Maraming ganyan. Hindi na nga batas ng mundo, hindi na rin batas ng Diyos ang sinusunod. Anong lagi? Siya ang batas. Siya ang susundin. At yun ang mas nakakatakot. Wala na. Hindi na dual citizen. Citizen na lang siya ng sarili niyang mundo. Nakakatakot. At may pagkakataon, tayo ay nahahati sa dalawang mundong ito. At kaninong batas at mundo ang mas matimbang sa atin? Ang ilan sa atin, sumasalungat sa batas ng Diyos. Basta sabihin lang ng tao, sinang-aayunan, sinusuportahan. Sige, nakawin mo. Wala tayong pakialam. Basta sinabi ng tao. At yun nakakalungkot. Meron din naman umasta, parang mas makapangyarihan pa sa Diyos. Pero naman, pag kinulong mo na ngayon, ayan, tawag naman ang tawag sa Diyos. Di ba? May mga ganyan, ang gagaling, di ba? Ang tatapang, ang yayabang, pero pag nagkakahulihan na, ayan, tatawag naman sa Diyos. Meron din naman ginawang batas ng tao kahit salungat sa batas ng Diyos. Maraming ganyan. Ginawang batas ng tao kahit salungat sa batas ng Diyos. Ang gulo na ng mundo. Bakit? Kasi kanya-kanyang batas ang sinusunod. At ang nakakalungkot, wala na. Wala na ang batas ng mundo. Wala na rin ang batas ng tao. Ang susundin lang, sariling batas. Mga kapatid, maraming batas sa mundo ang isinusulong. Pero hindi lahat dapat sinasang-ayunan. Dahil hindi lahat sinasang-ayunan ng batas ng langit. Kailangan maging mapanuri. Tandaan, dalawa ang citizenship natin. Ibigay sa Cesar ang kay sa Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Naway maging malinaw sa atin kung aling batas ang mas matimbang sa atin. Amen. Amen.